Ma'am Dana, ano po, kailan po ipapa-deport itong si Vitalin? Yes, Manong Ted, na-receive natin. May na-receive po tayong information na may mga nag-file daw po ng complaint against him. So ongoing po yung deportation proceedings, pero hindi po tayo makakapag-implement ng deportation habang umaandar pa po yung mga local cases na dito. So kung halimbawa po, katulan siya ng korte na makukulong siya dito sa Pilipinas, ay kailangan niya po munang makulong dito. Kung sa bilibid po siya ilagay, kailangan niya kung sentensya sa kanya before we can implement the deportation. Opo, but the problem, ma'am, with our system is that dadaan yan sa mahabang due process. Meaning, ngayon po nagsampa itong gwardiya at ilang individual laban dito sa Russian na ito sa prosecutor's office, no? And the prosecutor's office will give him time to respond, the filing in the appropriate court, the trial will proceed, and he will be on bail. So it's a long process, kapag ba si Commissioner Viado po tinanong natin, hindi kaya mas appropriate na lang yung ang shortcut dito to drop all these charges and just deport this individual? Well, sa atin po, we can answer in terms of immigration kasi sa deportation po, agad po natin pwedeng ma-implement yan. Pero ayaw naman po natin siguro ipagsawalang bahala. Yung mga complaints din, yung mga complainant po na nandito po sa Pilipinas. Because from what we understand, talagang marami siyang naabala at na-permisyo. Oo nga pero... Natin. So with that naman po, kung siya naman Manong Ted at ongoing yung he will still remain in our facility in Camp Okay, sige po. So under our